Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang travel authority ang planong pag-alis ng Vice-Presidente sa bansa. Ayon kay VP Duterte, isa lang itong political scapegoating upang ilihis ang issue sa mga tunay na problema ng Pilipinas. There's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Bisaya naman. Ano daw? There's no truth all or at all. Ulitin nga natin. Silipin lang natin yung kanyang ano. So, niadto ko og there's no truth at all. There's no truth all. In-translate na lang po nung ano, nung UNTV, yung sinabi ni Sara. No? Baliktad yung English. Anyway, Vice President ka pero ganyan ka. Well, nasilip ko lang kasi vice kasi eh. Pag vice ka kasi, hindi basta-basta dapat yan. Dapat magaling ka sa mga ganyan, Tagalog, English. Huwag ka na magbisaya. Dapat magtagalog ka na lang para maintindihan ng lahat. Diba? Gets mo yun? Ang sabi niya dito, ang sabi niya Attorney Claire Castro, walang travel authority. Ito po Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang travel authority ang planong pag-alis ng Vice-Presidente sa bansa. Ayon kay VP Duterte, ayan na. Walang travel authority. Tapos ayon kay VP Sara, isa lang itong political scapegoating upang yun yung palusot. Ilihis ang issue sa mga tunay na problema ng Pilipinas. Yan yung kanilang palaging diskarte. May tunay na problema yung Pilipinas, bakit ito yung sisilipin nyo? Nabisto ka eh. There's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Ito, yung gobyerno ba, papayagan ka ba na palabas-labas ka lang ng Pilipinas tapos pagdating mo doon maninira ka lang? Papayagan ka ba ng ating gobyerno? Siyempre, hindi, di ba? Oo, dapat din, makita din natin yung talagang papel, no? Kung talagang si Sara Duterte pinayagan bang pa-travel na lang. Tapos pagdating dun sa ibang bansa, babanat sa gobyerno. Asan yung ebidensya or papel? Diba? Para naman na yung mga Pilipino hindi na mabola pa. Diba? Mas maniniwala po ako sa matinong administrasyon kumpara sa VP na puro paninira yung ginagawa. Diba? Yun po yun sa akin. Mas maniniwala po ako sa admin kumpara dito sa ating Vice President na lalabas lang ng bansa para magparinig, bumanat. Wala namang plano sa Pilipinas para sa mga Pilipino, wala po. Puro lang pagbanat. And then palusot. Maraming problema yung Pilipinas. Bakit ako yung sinisilip ninyo? Maraming problema yung dapat nating isipin ngayon. Bakit ako lang yung tinitingnan ninyo ng pansin? Ikaw yung isa sa pinakamalaking problema. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa... No, hindi nililihis kasi unang-una, Sara Duterte, kayo talaga yung problema dito sa ating bansa. Hindi nililihis. Kailangan masolve yung problema dito sa ating bansa dahil isa ka sa problema. Maraming problema yung ating bansa katulad ng pagbaha. Panahon ng tatay mo, pinabayaan yung flood control, di ba? Ngayon, maraming problema pero dahil nandyan kayo yung isa sa pinaka-problema. Gets mo yun? Huwag mo nang ilihis. Na parang gusto mong sabihin sa amin, kalimutan nyo ako. Doon kayo mag-focus sa isang problema. Diba? Ano ang totoong nangyayari? Ang totoong nangyayari, di umano ikaw ay nag-hire ka na ng papatay sa 3 malalaking taong ito. Ang yabang mo no? Sobra. Di ko ma-reach yung kayabangan ng ating Vice President. Anyway, sa hindi pa nakapag-like, subscribe dyan. Ayan huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Siyempre, meron po tayong TikTok, Facebook. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Okay, tuloy po natin. Sa ating bayan, so ang tawag dyan is political scapegoating. Ang Travel Authority ay isang dokumentong kailangan kuhain ng mga opisyal ng gobyerno bago umalis ng bansa. Nakapagtaka Travel Authority.
Tapos, sa isang buwan, halos ilang beses umalis. Or isang beses. Basta buwan-buwan may lakad. Papayagan ka ba? Mabibigyan ka kaya ng travel authority kung buwan-buwan may lakad ka? Ano sa tingin mo? Tapos, nagtatagal ka pa dun sa ibang bansa. Ilang linggo mo dun, bago ka bumalik ng Pilipinas, tapos sumasahod ka, galing sa pera ng taong bayan. Wala na, makapal na masyado po. Pa ng pangalawang Pangulo, ginawa ang mga paratang na ito matapos ibasura ng Senado ang impeachment case laban sa kanya, kung saan 19 na senador ang pumabor na i-archive ang Tingnan mo to siya mga mukha ng mga senador na to. Lalo na itong mga hayok sa lupa, itong bilyar, na senador ang pumabor na i-archive ang kaso. Nakita natin na unfavorable. Ito hindi porket archive po, no? Si Sara Duterte wala na pong kasalanan. Hindi po ganoon. Tandaan po natin yan. Hindi pa po nasasagot ni Sara Duterte yung mga katanungan sa kanya. Na yung nilalabas sa Quadcom noon, diba? Hindi pa po niya nasasagot yun. Sila Mary Grace Piatos, hindi pa po niya nasasagot yun. Diba? Yung iba't ibang klase ng pangalan, hindi pa po niya nasasagot yun. Yung panunuhol di umano, hindi niya pa po nasasagot yan. And then boom! Ganun po yung nangyari. Diba? Pinaburan po. Ito yung opinion ko lang naman. Pinaburan si Sara Duterte ng Supreme Court. Pero hindi ibig sabihin, malinis si Sara Duterte. Okay? Sa administration, ang desisyon ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority. Ito nagulat na nga lang kami, Sara Duterte Nung umalis ka ng bansa, hindi alam ng taong bayan na ikaw pala ay nandun na sa ibang bansa. Sikreto yung pag-alis mo. Di ba bilang isang vice president, dapat alam ng mga Pilipino kung saan ka papunta? Pero bakit sikreto? Bakit? Anong sinisekret mo sa amin? Dapat namin malaman kung saan ka pupunta, pero bakit sikreto? Kung hindi po nag-ingay itong mga sumusuporta po ng mga vlogger kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka mabubuking. Kasi yung mga DDS vlogger, mga tahimik po sila sa pag-alis ni Sara Duterte sa Pilipinas. Hindi ko matandaan yung exact noon, anong month yun. Basta may ganun. 2024 pa yata yun. Tama ba? Ay, correct nga po ako sa comment section. Para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira. Kaugnay nito, Grabe yung mukha, no? Siya pa yung may kapal ng mukha magsabing naninira yung admin. Samantalang sila palagi ang always may banat pag nangingibang bansa. Ang palasyo po, sumasagot lang sa mga banat ninyo. Hindi po naninira. Oo, hindi po naninira. Ano ba kasing klaseng paninira yung tinutukoy nyo? Klaruhin nyo nga yan. Para mabigyan naman natin ng reaction yan at opinion. Kasi ang alam ko, walang paninirang ginawa yung admin. Kayo meron. Lalo na yung mga aso mo. Sara Duterte, yung mga vlogger na sumusuporta sa'yo. Ang dami nila. Iginagalang naman ni Vice President Duterte ang naging desisyon ng Senado kaugnay ng pag-archive sa Articles of Impeachment. Wala naman aniya siyang partikular na inaasahan dahil ang lahat ng posibleng mangyari ay pinaghahandaan talaga ng kanyang defense team. Yes, kinahanglan nato respetuhon, no? Nakakahiya na Vice President ka, magbisaya ka pa rin. Ako, Bisaya din po ako, no? Pero, syempre, Vice President ka, nandyan ka na sa pangalawang posisyon, pinakamalaking posisyon, pumapangalawa ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Tagalog ka naman. Maging professional ka ba? Maging professional ka, Sara. Nakakahiya ka, promise.
Kahit ako Bisaya ako, kinakahiya kita, promise. Kinakahiya kita. Ha? Kaya mo si PBBM, Ilocano. Nag-Ilocano ba yan? Hindi po, nagtatagalog po. Or di kaya, English, para maintindihan po ng lahat. Diba, nag-Ilocano ba si PBBM? Siguro pag off-cam or sa mga vlog lang. Pero pag media na kasi yung nandyan, mag-Tagalog ka. Or di kaya English, para maintindihan ng mga Pilipino. Diba? Hindi kami proud sa'yo, Sara Duterte, sa mga ganyang galawan mo. Bagos, nahihiya pa kami. Dahil ganyan yung, kumbaga, diskarte mo. Ang role sa ato ang Ito, ako po, direct to the point lang ako pag magsalita. Ayaw ko na ng paligoy-ligoy pa. Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod. Dinhi sa ato ang nasod. Magbisaya na lang ta. Ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority. I don't know kung nasa Davao to in interview, pero kahit nasa Davao ka pa siguro, siguro kailangan mo rin magtagalog. Kasi ano yan buong Pilipinas mapapanood yan Hindi lang naman Pandabaw yung balitang yan. Diba? Paano maintindihan ng mga DDS na mga Tagalog yan? Mabubobo sila ngayon. Ako makakaintindi ako, walang problema. Yung mga DDS na Tagalog, mga tatanga-tanga. Paano nila maintindihan yun? Hindi ito yung issue pero ito nagbibigay lang din ako ng opinion patungkol dito sa pagbibisaya ko ni Sara Duterte sa harapan ng media. Yun lang naman yung sa akin Majority sa members of members. Everyone must follow and respect that decision of the Senate. Bukod dito, nabanggit din ni VP Duterte na naghahanda pa rin sila dahil maaari pang bumalik ang impeachment laban sa kanya sa mga taon. Babalik talaga yan. Sigurado yan. February 2026, babalik yan. Kung hindi man po mahugot ngayon yung impeachment laban dito kay Sara Duterte, babalik at babalik yan. Next year, sigurado yan. Bago ang 2028 national elections. Jed Neresina. So, anyway, yun lang naman yung ating reaksyon. Ayan, bigyan din po natin ito ng reaksyon itong patungkol naman po kay Marcoleta ito. Ayan. Grabe yung tawa ni Marcoleta dyan Pero pahiya po siya kay Ping Lacson. Ayan po dito. 19 senators reject Soto move to stop Marcoleta motion to archive VP Sara impeachment. Ayan sabi pa ni dito, Tito Soto. Biko Soto ba yung nasabi ko? Tito Soto pala, sorry. Sabi ni Tito Soto dito, may God have mercy on your decision. Alam nyo, hindi na po yung pasensya na po sa ilang mga senador dyan. Hindi na kayo hindi na nga makatawi yung inyong mga desisyon Diba? Kumbaga, kung saan yung malakas, nandun kayo. Ganon kayo. Hindi na tao yung inyong pinagsisilbihan. Kundi kung saan kayo makakaporma o di kaya saan kayo makakahinga ng maluwag. Kahit mawalan kami ng dito, ng tinatawag na oxygen, basta kayo makahinga kayo ng maluwag, dun kayo. Yun. Ang pinagsisilbihan ninyo. Yung kasinungalingan. Paano naman yung taong bayan? Paano naman yung mga Pilipino? Diba? Paano? Kung puro sarili lang ninyo yung iniisip nyo. Kasi ito pasensya na, alam ko na sa isip nyo, ganito. Dito ako makakaluwag. Medyo hindi ako mababatikos dito. Dito ako. Kahit pa maging tagilid yung taong bayan. Yan nakikita ko dyan mas safe ako dito. Sasabay ako sa Agos. Sasabay ako sa Agos. Mas okay dito. Kumpara naman kontrahin ko sila, marami pa akong mga kalaban. Dito na lang ako. Diba? Hindi ko nga maintindihan dito sa dalawang tulfo,
bakit sila nandoon. Pero hindi ko alam kung anong mga plano nila. Hindi ko po alam, pero para sa akin po, ako po'y dismayado talaga, no? Dito sa mga senador na to, na talagang playing safe lang po sila, di ba? Sabi pa dito, this is how Senate Minority Leader Tito Soto reacted when Wednesday as 19 senator voted against his motion to archive Senator Rodante Marcoleta's motion to junk the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Si Marcoleta po yung nangunguna dyan sa pagbida-bida sa na ibasura na po itong impeachment dito kay laban dito kay Sara Duterte. Kumbaga si Marcoleta po para itong si 10,000, boy 10K. Na si Marcoleta ganito yung diskarte niya. Papailan ko kayo ngayon ng 2,000 na patungkol sa bayarin sa kuryente. Papailan ko kayo dyan. Lahat po ng magbibil ng 2,000 libre na pag ako'y nanalo. Ngayon, ito na. Ang depensa ng mga tangang DDS. Ay, hindi rin naman ma-aproban yan. Kaya tinigil ni Marcoleta yan. Hindi rin naman ma-aproban kasi si PBBM din naman pipirma. Alam mo pala eh. Alam mo pala na hindi rin ma-aproban. Bakit yun yung ginamit mong pambobola sa mga Pilipino? Para lang iboto ka, gano'n? Bakit? Hindi nung nanalo ka, bigla mong binawi. Bigla mong binawi, Marcoleta. Kung may boy 10K tayo, may tiyong 2K tayo. Tiyong, matanda na si Marcoleta. Kaya tiyong, or manong, in Tagalog kasi manong eh. Sa Ilocano kasi pag sinabing manong, kapatid mo yun. So iba-iba ng ano. So tiyong na lang. Tiyong 2K. Shout out. Shout out sa mga nabula ni Marcoleta dyan. Manlilin lang ay. Nalin lang kayo, ano? Nalin lang kayo ni Marcoleta, no? Diba? Sabi ko sa inyo. Manlilin lang po ang taong ito. Kasi ang sabi po ng mga tropa ko, na mga sumusuporta din kay Marcoleta, ayos yung ginawa ni Marcoleta, ayos yung plano niya. Suportahan natin kasi mahal yung kuryente ngayon eh. Kaya, buti na lang makakatulong kahit paano sa mga katulad naming mahihirap. Imbis pambayad ng kuryente, pambili na lang ng pagkain. Ayun, nung nanalo si Marcoleta, wala na. Hindi pala totoo. Nalin lang kayo, ano? Diba? Nalin lang kayo ni Marcoleta. Ay, nako po. Anyway, hindi ko na po patagalin ang aking reaction na to. Maraming salamat po sa mga sumama po sa ating reaction ngayon. And syempre sa mga nalin lang po ni Marcoleta, wala tayong magawa, antay-antay ulit sa susunod na butuhan. Kaya sabi ko sa inyo, eto kasi yung gamitin nyo. Anong sabi ko sa inyo noon? Huwag po kayong maniniwala sa mga lumalabas sa bunganga ng mga mga politikong yan. Ang paniwalaan nyo po yung kanilang nagawa. Ano yung nagawa ng taong ito? Huwag po yung kanilang pangako. Kasi napapako. Tingnan mo yung tawa ni Marcoleta, oh. Parang gusto niyan sabihin dyan, nabudol ko kayo, ah. Yung mukha ni Marcoleta dyan. Ulitin ko, huwag po magtitiwala sa pangako, walang kwenta yan. Doon po kayo magtiwala sa gawa. Anong nagawa niya, bakit mo ibuboto? Yun lang, masasabi ko dyan. Diba? So, ayun lang po yung ating reaksyon. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat. Babay po muna pansamantala. Taway ko. Ingat.